Special Warfare Brigade. Doon ako kumuha ng class 44 ng Ranger. Class Airborne, class 44 din 1980. Ngayon, na-dissolve ng SWAB, nagiging first company in Special Forces, Hinati. Tapos na-assign ako sa First Scout Ranger Regiment, pumunta ako sa first company sa Baguio. Tapos doon ako nag-stay ng first company hanggang dito sa Isabela, Itiagi Isabela to Cagayan Valley. Ay doon ko nakaranas ng bakbakan na gabi ng encounter namin, recover, marami kaming recover doon sa Baggao. Paano nagsimula yung encounter na yun, sir? Naalala mo ba? Naalala ko pa yung encounter namin, nag-move kami 10 o'clock ng gabi, tapos pinasok namin yung, may info doon sa amin sa Mapakpako, tapos nabangga namin yung 8 na kalaban doon sa kubo ng Masisit, Baggao, Cagayan. 21 kami na tropa. Tapos si First Lieutenant Agdipa, team leader. Corporal. Tapos nung pinasok namin yung kubo, doon namin binakbakan yung 4 na kalaban na nakakumot. So hindi kayo na-detect? Hindi kami na-detect dahil nakakumot sila. Nakita namin yung baril na naka doon sa kubo. Binakbakan namin, tapos nag-drop kami agad. Tapos hindi na namin iniwanan hanggang magdamag. Ganyan. Ano yung ginawa niyong tactics para hindi kayo ma-detect? Medyo nag-cover kami sa medyo mababa. Tapos ang sinasabing mga kalaban, sunog, bumbero ang sinasabi, pero kami, iniserbahan namin, tapos single namin lang para walang mag-recover sa kanila. Tapos nung umaga na, nag-ikot na kami, nag-maneuver na kami sa kaliwa, doon namin naala yung mga bangkay, mga baril nila. 10 o'clock ng gabi. Tapos mga 30 minutes lang dahil yung pagbakbak namin, nag-withdraw na kami, natamaan na yung kalaban. Tapos nung 10 o'clock, nung wala na yung sigaw nila na sunog kin bombero, kasi yung password pala nila yun kung sunog may namatay na. Nung may bumbero, suporta sana ang ibig sabihin yung sigaw nila. Nung mga 1 o'clock na, wala na silang imik. Kaya violation magkuhan ka ng Ranger sa gabi, kaya inano namin na madaling araw na lang yung magliwa-liwanag bago kami nag-recover ng bangkay. Tapos yung bangkay, pinunta namin sa daan. Ilan, sir, yung bangkay? 3. Ilan yung baril na na-recover? 3 din. Tapos pumunta na kami sa highway, kumain na kami, punta na sa San Jose, doon kinuha na ng PMP yung mga bangkay, doon na, ganon. Taon yun, master? Taon na yun. Nandun sa mga namin, yung Triple M namin, hindi ko na maalala kasi, hindi, ang 80s, 80s siguro yun, 80s. Tapos, yung ibang encounter ko sa Cagayan, bale, December 1987. Yung encounter nyo doon sa Baggao, walang nasugatan sa tropa nyo? Walang nasugatan, wala. Tapos susunod na encounter ko doon sa Baggao, doon sa papuntang Mabuno, mga 5 o'clock, magliwa-liwanag na, taman-tama na mag-move ng kalaban na papuntang Tanlagan, mag-resupply ng bala at saka pagkain.
Tapos nakita namin doon, 3 teams kami, bali 21. Tapos yung team ni Lieutenant Kidilya, tapos yung team ko, section leader, platoon leader si Lieutenant Kidilya, tapos team kami, pinaakyat ko yung team ko sa taas, tapos kasama ko si Samungan, yung isa rin, umaakyat din na mas mataas, tama-tama, naka-fix na sila, tinarget na namin yung mga kalaban, nga nakabaywang, 2. Pero yung bangkay, na-recover na lang kasi marami sila na magre-resupply doon sa Tanlagan. Mga ilan sila master? Ay mga 12 yon. Mag-resupply ng mga bala, ganyan. Dahil may bulldog na Armalite nakuha namin doon. Pero yung bangkay, naitakbo nila yung bangkay. Kasi na high ground kami, nasa baba sila, sa creek, naitakbo na yung kalaban. Kaya mga recover na lang mga pack at saka 12 mil na pera, yun lang ang nakuha namin. Baril, yung baril na Armalite na bulldog, saka shotgun pa ata yung nakuha namin noon. Nasa triple M namin. Kon lang, mga 10 minutes, ganyan, dahil tumakbo na agad ng kalaban nung namatay na yung 2, hinila na sa creek, tumakbo na sila. Wala nang pupukan. Pero tinarget na namin ng single-single. Ako ang muna doon na tumarget dahil sabi ko kay Samungan, single lang, tirain natin, sagisa lang, tapos umikot yung kalaban. Ganyan. Umikot yung kalaban, pati sombrero niya, nalaglag. Hindi na kami nakapag-renew. Pero yung isang team naman kay Lieutenant Kidilya, silang nagtira doon. Hanggang nag-withdraw na sila, ganyan, naghiwalay na. Hindi kami na-detect. Dahil naka-fix na sila sa pack, yung iba, hindi pa. Nagkasalukuyan pa naglalagay. Pero yung iba, nakatayo na, nakaganyan, nakabaywang. Yun ang tinira namin. Naunahan namin sila. Nasaan sila noon? Buho, sa mga puno-puno ng buho, saka ganyan, malapit na sila sa mga sa eskwela ng Tanlagan. Galing sila sa gataran yun na grupo. Magre-resupply ng bala kasi wala na silang bala noon. Ganon. Pang So puro kayo yung walang nalagas sa tropa niyo noon. Wala. Ang dito sa noon, dito sa nakalagasan namin ng isa sa encounter dito sa Bugnay, Kalinga, doon sa Tinglayan. Nung nag-move kami ng Alcala, 1 o'clock, 4 na Land Rover at ang sinakyan namin, 1:00, hanggang nakarating kami doon sa Tinglayan ng mga 10:00 ng gabi. Tinakbo namin hanggang sa Tinglayan. Nag-move kami sa Tinglayan doon dahil ang nangyari doon, 3 ang De La Cruz namin. 3. Yung isa, nung kumakain na kami, tapos maggugwardya, yun ang dinargit ng kalaban. Patay na yun. Laban na yan, tuloy-tuloy na yan hanggang nakuha na namin yung area. Maghapon yun, napukpukan. Maghapon hanggang nakuha na namin yun dahil dala-dalamin yung bangkay. Maghapon, nakalapit na kami sa kalaban, umagahan na yan, na-recover na namin yung marijuana, 38 hectares na marijuana doon. Sa Balwig noon, baka, ang estimate ko doon, baka hindi lang 200, baka 3 plus, ganun. Ang kalaban kasi doon na sila may nagpapakasal na doon si Balwig noon. Nandun na yung mga pamilya, lahat doon sa Bugnay, lahat na yan, nandun na sila lahat. Nandun na yung bahay-bahay ni Balwig, kung may ikakasal, doon na ang ano niya. Parang barangay na nila yon. Yung pakiramdam master na malagasan ka ng kasama? Ay kung malagasan ka ng kasama, masakit nga talaga kasi kasama mo sa hirap at ginhawa lahat ng pagkain kung maari, kung tinapay, kailangan makatikim kay lahat ng ano yung kung kukunti na lang ang pagkain. Ganon ang namin.
Nung kwan na, 3 araw na bit-bit namin yung patay namin, ang nangyari noon kay Ditabale, Captain Ditabale ata yun, hindi nila makuha-kuha yung bangkay. Kaya yung helicopter na Vista niya yata yon yung kinuha noon na bigla kasi mabaho na kung ano, sabi ni Captain Ditabale, kung hindi nyo kukunin yung bangkay namin dito, ay kaya namin kumain ng damo, sabi niya. Ang natandaanan ko na sinabi niya kay Captain Ditabale. Tapos, nung nakuha na yung bangkay, ewan ko, nung ano nangyari sa kanila doon sa ano, kasi may parang napagalitan siya noon dahil, siyempre, sinugod niya na kinuha yung bangkay, tapos inuwi sa Tinglayan yung bangkay. Ganon, pero hindi, nung kwan na, nakuha na namin, wala na kaming pakialam doon, sila na lang, isang official. Ang ginawa namin doon, nag-stay kami ng 2 buwan doon, nagbunot ng 38 hectares na marijuana, 3 barangay, diba? Pinutol-putol namin yon. Tapos na ng ano namin, mission namin, bumalik na kami sa Tinglayan, tapos uwi na dito sa Alcala. Balik na sa kampo. Walang namatay sa kalaban? Hindi namin ma-check. Meron din dahil meron pang tura-tura noon na tumira sa Tinglayan. Tapos sa karami nila, hindi kami makalapit. Mortar at saka lahat yan, M23, hindi kami makalapit sa matamaan namin noon. Kasi tira ng tura-tura, wala na, bangin na. Hanggang magganyan na lang kami doon, tira-tirain na lang ng tura-tura noon yung sa kabilang bundok. Ganon. Pero naakuha na namin yung area nila. Bugnay. Mga year. Leader pa rin kayo noon? Platoon sergeant na ako noon. Bilang platoon sergeant noon, ano yung ginagawa mo sa tropa mo? Platoon sergeant, kung ano man ang sabihin yung official ko, kasi kung malakas ang kalaban, may official kami na kasama. Kasi kung sa platoon sergeant, kung ano ang sinabi niya, yun din ang sasabihin ko sa mga team leader. Ganon. Tapos kung movement o ano dyan, kung ano yung sinabi yung official ko, yun ang sasabihin ko sa kanila bago kami mag-withdraw, kung sino ang first team na palitan man ang namin na movement namin na team, yung mga team leader. Ganon yun ang sasabihin ko sa kanila, yung mga team leader. Kung bukas, second team naman ang pumunta, rotation ang ginagawa ko noon. Ano ba yung encounter niyo, Master? Hindi niyo makakalimutan? Dito sa Konna, dito na sa nung pumunta na kami sa Mindanao, yun ang hindi ko makakalimutan na istorya ko doon ay nakaranasan ko doon sa Alyusan. 7 company na kami noon doon sa Alyusan, Cotabato. Tapos ang pinasok namin yon, ang daming kalaban talaga, barangay yon, barangay, dahil sabi nila sa Alyusan, yun lang, pero nakasafety kami dahil may kasama kaming tangke, isang kumpanya na, plus reserve na batalyon ang sumama sa amin. Kami ang first leading, ganon. Yun ang ano namin, karanasan, at saka doon sa Bakit hindi mo makalimutan yung Alyusan? Alyusan doon kami nagtagal doon sa Alyusan kasi snipers kami noon. Nga nasa Sternberg kay Lieutenant. Nung na-clear na namin yung Alyusan, pasok na kami naman sa ng barangay yon. Tapos nag-snipe kami sa bundok. Nung matumba yung kalaban, tapos nakikita namin yung kalaban na bumababa na with rifle. Hindi namin akalain na kung aalis sila o ano dyan. Gabi, hinaras na kami sa detachment ng batalyon, doon, IB. Kasali kami doon sa may eskwelahan. Yung team ko, nasa eskwelahan, 7 kami doon na nagwardya. Yung si Kwan naman, si Lieutenant hinaras kami dyan. Yun ang isa pang hindi ko makalimutan kasi kala ko natamaan na yung official ko. Tinawag nila, natamaan na sila ng Armalite ang tumama sa kanya. Sharpnel, natamaan yung kahoy.
ano na yung sarap nila, tamaan yung kamay niya lang atang tamaan noon. Tapos nagtawag kami ng reinforcement na dalawang tiyamay. Yun ang pumunta sa amin na nag-recover sa kanila, ay estimate ko doon mga 30 lang siguro yung pumunta doon. Na bumaba lang, parang ginulo lang kami yung pag-target namin sa kubo nila doon sa taas na nagsasampay. Ganon ang isang hindi ko makakalimutan sa Mindanao dahil bago ako mag-retire, nung nakababalik-balik ako sa Cotabato, ang alam ko doon baka doon ako madisgrasya, nung naplano na yung Camp Abubakar na papasukin, bumabom muna ako, sir, sabi ko, kay CEO ko, ayun, file na ako ng retirement ko. So, paano yung style ng leadership mo noon? Ay, okay naman, sa leadership, ayos naman, dahil mga tao namin, Paano yung ginagawa mo sa kanila? makisama lang, tapos kung hindi ka makisama, okay naman, wala man akong masasabi sa mga tao ko noon. Lahat naman ng binibigay sa akin o ano dyan, nag-anuan namin, gano'n. Okay naman, hindi naman problema sa kanila. Paano nakatulong yung pagiging ranger mo sa pagsusundalo mo? Nakatulong sa ano ko, pasalamat ako na nakapasarin ako ng ranger. Kailangan pala ng tactics lahat ng scout ranger. Siyempre, yun ang in-apply ko rin para alam mo talagang rugged ang ranger. Yun ang hindi ko pa ay makakalimutan na pangyayari sa hirap. Dahil kung hindi ka naghirap o ano dyan, ayun siguro hindi ko na yan, pero okay lang, ayos naman. Dahil pinakinabangan ko naman nung nasa